Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo pong lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po sa inyo. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Matapos nating ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus, kailan po? Kahapon. Yan. Sinitest ko lang po kung natulog na po ba kayo at alam nyo na kahapon yon, no? Kahapon, pinagdiwang natin ang kapanganakan ni Jesus. Although, hanggang ngayon pa rin naman, no? Pinagdiriwang pa rin natin dahil nasa panahon pa rin tayo ng Kapaskuhan. Kahapon, kapanganakan. Ngayon naman, isang kamatayan ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Ang kamatayan ng unang martir na si San Esteban. Unang martir. Sabihin nyo nga po, martir. Narinig natin ang kwento ni Esteban sa unang pagbasa at kung paano siya pinatay. Dahil si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo, marami siyang nagawang kababalaghan at himala sa harap ng mga tao. Di ba gano'n naman? Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, marami kang nagagawa. No? Kapag ikaw ay puspos ng kasipagan, marami kang natatapos sa araw, di ba? Kapag ikaw ay puspos ng ligaya, no? Ang dami mong napapasaya. No? Ganon. Si Esteban, puspos ng Espiritu Santo. Kaya ang nagawa niya, kababalaghan at himala sa harap ng mga tao. Kahit yung mga kasapi ng sinagoga ay hindi mapantayan ang karunungan ni Esteban. Hinahamon siya ng hinahamon, pero dahil puspos ng Espiritu Santo, hindi maabot ang kanyang karunungan. Hindi mapantayan ang kanyang karunungan. O, di ba ganon? Kapag puspos ka ng sipag, walang makapantay ng sipag mo. Kapag puspos ka ng saya, walang makapantay sa saya mo. Kapag puspos ka ng pag-ibig, walang makapantay sa pag-ibig mo. Lahat magagawa mo. Lahat, no, maibubuhos mo. Ganyan si Esteban. Dahil puspos ng Espiritu Santo,
Ngunit, nagalit sila kay Esteban sapagkat hindi nila siya maawat. Sapagkat yung mga tao noon, hindi naman naniniwala tungkol kay Jesus. Ayaw maniwala. Kaya sa halip na mapatigil nila si Esteban, mas lalong nag-apoy itong si Esteban. Mas lalong nangaral. Hindi siya tumigil sa pangangaral at lalo pa siyang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Inilirawan pa nga niya na lahat o yung kanyang nakikita kung paano bumukas ang langit. Kinukwento niya, bukas ang langit at nakita niya si Jesus sa kanan ng Diyos. At dahil dito, hindi napigil ng mga tao si Esteban. Kasi nga puspos Pero dahil doon, pinatay siya sa pamamagitan ng pagbabato. Ngunit kahit na siya ay nahirapan, kahit na siya ay pinatay, kahit na siya ay pinagbabato, mas lalong pumanatag ang kanyang kalooban. Ang kanyang tanging nasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ganito siguro kapag panatag ang ating loob, kahit anong hirap nakakaya, kahit anong sakit natitiis, kahit nasasaktan, nakakayang lumaban. Lahat ito ay posible kung nasa atin ang Diyos. Kung puspos tayo ng Diyos. Ngayon ko naunawaan, kaya pala ang isang may cancer lumalaban. Kahit ang sakit-sakit, alam nyo, kukwento ko po ito sa inyo. Meron tayong tagapagbigay dito sa parokya natin, may bone cancer. Nasasaktan, nahihirapan, pero ibinabahagi sa atin yung kanyang nakukuhang pensyon. Imaginein mo yon. Hindi taga dito sa atin, pero kaya pa rin magbahagi. Kahit nahihirapan, nasasaktan. Physical na masakit ang bone cancer, pero kahit ganun, maligaya siyang magbigay. Tumutulong pa rin sa atin. Kaya ako naiinis kapag ginagastos o naaaksaya yung binibigay na tulong sa atin. Kaya yung mga lingkod natin, kapag nararamdaman yung stricto ako sa paggastos, kasi naaalala ko yung mga ganyang tao. Tayo, hindi natin ramdam yun. Bakit? Kasi hindi natin nakikita yung ganong kwento. Pero para sa isang taong nasasaktan, kaya pa rin magbigay. Ba't niya nagagawa? Kasi puspos. Puspos yung tao ng ligaya. Ay, yung kamartiran ni San Esteban, hindi malayo sa atin, sa ating mga hirap na nararanasan. Ang hirap maging isang magulang. Tama po ba? Lalo sa panahon ngayon, ang mahal-mahal ng bilihin. Ang hirap magtaguyod ng pamilya. Pero ang isang magulang na nakakaya na itaguyod ang pamilya, panatag ang loob para sa pamilya, dahil ginagawa niya yon para sa pamilya. Kaya niyang kumayod kahit mahirap kasi panatag siya. Ito'y para sa pamilya. Yung mga nagtitiis ng pangungulila na OFW, bakit nila nalalampasan yon? Dahil panatag sila na may kapupuntahan ang kanilang pagtitiis. Ang hirap maging OFW. Alam niyo po, ako minsan nagpupunta sa abroad at nakakasabay ko, ang liliit na babae, magdo-domestic helper sa abroad. Imagining ko lang, ilang taon kaya ito? Alam kaya niya yung pinapasok niyang trabaho? Pero tingnan mo, nakikipagsapalaran. Kayang tumagal, bakit? Kasi may pinaglalaanan para sa pamilya. Ang isang estudyante na nagsusumikap, kahit maganda puyat-puyat, ba't nagagawa? Dahil
para sa kanyang kinabukasan. Di ba ganon? Kapag meron kang pinaglalaanan, kapag meron kang pinag-aalayan, nagagawa mo kahit tila imposible sa iba. Kaya nga si Esteban, kinaya niya yung pagpapahirap sapagkat malinaw sa kanya na ang ginagawa niya ay para sa Diyos. O bakit kayo gumigising at bumabangon ng maaga para magsimba, para maglingkod? Hindi ba dahil meron kayong pinag-aalayan? Meron kayong pinagdarasalan? Nagagawa natin lahat ng yon. At para sa iba, walang kabuluhan yon. Siguro yung iba, ang tingin, itong mga to, aga-aga, pupunta na agad sa simbahan. Sarap-sarap matulog. Di ba? Pwedeng ganun ang tingin ng iba. Kabaliwan, kalokohan. Pero para sa iyo na meron purpose, meron kang pinag-aalayan, kaya ka nagsisimba, kaya ka naglilingkod. Kaya kahit sila, hindi kanila mapigil. Hindi kanila matigil. Kahit mahirap bumangon, ang sarap matulog ngayon, ang lamig, hindi po ba? No? Pero dahil meron kang pinag-aalayan, pabangon, maglilingkod. No? Babalik na lang sa pagtulog uli mamaya. No? Pero ganun eh. No? Kahit yung iba, pinipigilan ka, no? Tigil mo na yan, ma. No? Ang aga-aga magsaserve ka, pero hindi ka mapigil, hindi ka matigil. Ganyan si San Esteban. Puspos ng Espiritu Santo, kaya nagawa niya kahit kamatayan, hinarap, inakap. Mga kapatid, kung ang lahat ng ating ginagawa ay may pinaglalaanan o pinag-aalayan, hindi imposible na anumang hirap kayang malampasan. Anumang sakit kayang magpakasakit at anumang pagdurusa kayang magpakamartir. Amen? Amen. Nais ko pong imbitahan kayo mamayang gabi sa ating ika-4 na araw ng ating pagnonobena, no, para sa kapistahan ng mahal na Inang Soledad, na ang ating punong tagapagdiwang ay walang iba kundi ang ating Vicar General ng Archdiocese of Manila, ang chaplain ng Landmark and SM Makati Chapels, si Monsignor Reggie Malikdem. Muli po, 6:00 po ng gabi. Maraming salamat po.